Councilor Simplicio Radam Santiago of Ilocos Sur. Baka pwede naman magpalakpakan naman. And of course, Councilor Edward Arlazo, San Vicente, Ilocos Sur. Siyempre kasama rin natin ang Vice Mayor ng San Vicente, Roel Reyes. San Vicente, Ilocos Sur. Welcome din natin si Mayor Rosamante Reyes of San Vicente, Ilocos Sur. At siyempre po, we also like to acknowledge the presence of Santiago, Ilocos Sur Vice Mayor Mary Grace Ventimiglia. Ventimiglia. Yeah. Welcome po, welcome. Of course, Mayor Nestor E. Felix from Banayoyo, Ilocos Sur. And of course, Vice Mayor Bobby Gutierrez of Santiago, Ilocos Sur. Kaya naman, this time na magtuloy-tuloy tayo with another intermission number. Yes. Pero bago yan, pwede bang lahat ng mga kamay taas na lahat ng kamay? Everybody! Ang hindi magtaas sa kamay, maitim ang kilikili! Pahingin naman isang palakpakan na may sigawan! So who's next? Ladies and gentlemen, this time around, para naman po pasayin ang inyong gabi, ito na po ang ating mga sakip! Yung pa man alam mo na hindi ka nangamba, tiwalang binigay, di na bahali wala. Ngayon bakit ka pa maghahanap pa ng iba? Dito sa sagip, sigurado ka na magaling nakitan, handa kang kalinain. Laging handang tumulong, yan ang tanging hangarin. Yes! Once again, palapakan po natin ang ating mga sakip angels! Palabakan naman natin ang ating mga Sagip Angels! Ayan, so ito na, start na tayo ng ating solidarity rally. Pero syempre, bago tayo mag-start, nakalat and let us pray. May I request everyone line us as we have Gilid na lang, gilid na lang. gracious hand rest upon our beloved land. Isang palakpakan na may sigawan! Yan! So ito na, simula na tayo ng ating gabi. At para naman, para sa tampungan ng pananalita, purwain natin ang tawag namin ko ng pagkabait ng tao sa ulo sa aming pag-ibig. Yes, ano mga entertainers. Ang
Tigabina! Isang mapagpalang gabi po. Maraming salamat sa pagtugon ng isang panawagan. Salamat! At sa pagtitipon-tipon po natin ito, hindi po ito aksidente. Hindi rin po ito yung tinatawag natin normal na nangyayari sa oras ng halalan na pera-pera lang. Walang pera-pera rito, tama? Mga kapatid, nandito tayo dahil may kanya-kanya tayong dala-dala pagsubok. Nandito tayo dahil biktima tayo ng mga pangako. Ating pinagkatiwalaan na maglingkod sa atin. Ama, salamat po dahil ang mga kapatid po namin dito ngayon ay hinipon nyo. Pinagsama-sama nyo kami dahil alam niyo po ang sitwasyon ng bayan ito. Ibigay ng pondo sa bayan ito. Wala ng trabaho, hindi ko na nagbabayad ng pinagdaan. Pero ang hindi lahat ay tinawag ngayong kami ito. Kayo lang! Kayo lang! Ang pinagkatiwalaan na magtutulong-tulong. Kahit hindi kami bigyan ng pera ng bayan, lalaban na kami para sa kinabukasan ng mahal namin sa buhay. Kahit na walang ayuda sa piniyate, kahit walang ay, kahit walang akal, pero may kinabukasan tayo. Ulitin ko po, Ama, maraming salamat. At hinipo mo ang aming mga kapatid na nandito ngayon na nagbibigay liwanag. Liwanag sa kinabukasan ng lahi na magtiis sa tukso ng mga salapi. Kaya po, mapalad po tayo ngayon. Dahil tayo ho ang magsisimula ng pagbabago. Naniniwala ho ba kayo na tayo ang magsisimula ng pagbabago ng bayang ito? At huwag ho tayong mag-alala. May sinugo na. May pinili na. May integridad. May kredibilidad. May tapang, may puso. Hindi man artista, totoong tao na maglilingkod sa mga mayan na nangangailangan ng tulong ng gobyerno. Uhaw daw. Tama, uhaw tayo
sa kalinga at pagmamahal ng taong ating pinagkatiwalaan. Biyaya ho, kasama natin si Ama, binigyan tayo ng magandang panahon ngayon. Iyan po ay isang hukya babago. Mga kapatid, nasa atin na, nasa ating pagmamalasakit at pagmamahal. Wala daw po ako sa survey. Naniniwala po ba kayo yan? Mga kababayan, bukod sa pagtitipon natin ngayong gabi, marami na po akong pinuntahan na mga lugar sa ating bansa. Kahit sa Mindanao, sa Davao, sa Agusan, sa Caraga Region, sa Visayas, sa Cebu, sa Iloilo, Negros, dito naman sa Luzon, Batangas, Laguna, Quezon, Rizal, Cavite. Napakainit po ng pagtanggap ng ating mga kababayan. Sa gabi nito, marami rin pong galing sa iba't ibang lugar. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Ang tanging nalalaman ko lamang po, kayo'y nakikiayon upang gumawa tayo ng isang bagay para sa ating bansa. Napakahirap po ng kalagayan ng ating bansa ngayon. Ang presyo po ng pangunahing bilihin, halos hindi na po kayang abutin ng marami nating kababayan. Lalong-lalo na po yung presyo ng pagkain. Ang buong akala ko po, nung gumawa yung kongreso ng Quadcom, ang buong akala ko po ay gagawin namin ang dapat namin gawin. Halimbawa, dahil sa problema at hamon sa ating bansa, akala ko ang uunahin namin kung paano natin ibababa ang presyo ng bilihin sa ating bansa. Sapagkat ito ang pangunahin na problema ng ating mga kababayan. Pero hindi po ganun ang nangyari. Gumawa sila ng isang napakalaking komite, kung tawagin nila yung Quadcom. 4 na hiwa-hiwalay na komite na ginawa nilang isa para palakasin, para maging influential. Ang buong akala ko ay haharapin namin ang napakaraming hamon na kinakaharap ng ating bansa. Ang nangyari, hindi po ganun. Alam na po ninyo kung anong nangyari. Ang ginawa po nila ay pamumulitika sa ating bansa. Inuusig nila yung dating Pangulo ng ating Republika. Ang sabi ko po sa kanila, hindi po tayo ang dapat gumawa nito. Kung inaakala po natin na ang isang tao, maging yan ay managing presidente, kahit sino, kung naniniwala tayo na siya'y nagkasala sa batas, kailangan po nating dumaan sa mga patakaran ng ating batas. Dapat po pumunta kayo sa piskalya. Ang piskalya po ay bukas. Yan po ang patakaran. Meron po tayong mga korte. Yan po ang patakaran para usigin, asuntuhin kung sino man ang nagkasala. Sapagkat ang Kongreso po ay hindi piskalya. Yan po yung sinasabi ko sa kanila. Ang Kongreso po ay hindi hukuman. Nagpasikat po silang lahat sapagkat pamumulitika ang inuuna nila. Bumaha ang maraming panay ng Metro Manila. Bumaha ang Bicol Region. Mahigit pong 300 bilyon ang ginamit sa mga flood control. Akala ko po
ang quad ko ang uusisain lahat ito. Hanapin natin kung saan napunta ang perang ginasta para dito. Ayaw po nila yon. Ang gusto nila ipusikin nila ang dating Pangulo.